Sa lugar nyo yan, Ilocos yan. Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. Nako. Ang kabuuang presyo, 1.16 billion pesos. Mga kababayan, nagsalita na po yung dating Marines na siya namang VIP security nitong si Saldico, doon na po nagkaalaman, no? At nagulat sila dahil mismo pinangalanan ng dating Marines na VIP security ni Saldico na si Orly na 3 times a week po siya na naghahatid, no, ng bag na pera na tinatawag nilang basura sa bahay ni Martin Romualdez. At kaugnay dito mga kababayan, noon pa man sinasabi natin na involved po hindi lang po dito si Martin Romualdez at Saldico, mismo ang Malacanang mga kababayan po natin. At sabi pa ni Chavit Singson na kung may dapat imbestigahan ang Independent Commission na ngayon ay pinangunahan ni Singson at ni Mayor Magalong, abay dapat unahin ang Ilocos Norte. Pero bago tayo pupunta dyan mga kababayan, ito na po sa balita mga kababayan po natin. Okay? Tingnan nyo ito, no? Kung saan ay tinuturo na nga po mga kababayan po natin, baliktarin natin ang kamera. Ito na nga po sinasabi natin na yung dating Public Works and Highway Undersecretary Roberto Fernando ay sinasabi niya, no, na yung dating tauhan ni Ramon Bong Revilla, naging tauhan ni Edgardo Angara, naging tauhan ni dating Senador Sani Angara at ngayon ay naging DepEd Secretary, ay sinasabing humihingi ng 15% at katumbas po ito, no, sa hinihingi nila na 2.85 billion na halaga ng infrastructure. At sinasabing ito po ay para kay Lucas Bersamin. Kung ang hinihingi para kay Lucas Bersamin, saan mapupunta ang pera na yan? So medyo alam, papunta na nga po yan sa kanila. Kaya pilit nila tinitwist, no? At pilit nila tinanggal itong si Marcolita kasi gusto nila na pagtakpan ang anomalya. Ito malinaw na po, no? Papunta na po sa Malacanang mga kababayan po natin. At si Martin Romualdez, walang kasing kapal ang kanyang pagmumuka at dinideny yung mga allegation laban sa kanya. Kagaya lang po ito ng Okada bribery na sinasabi niyang wala siyang involved. Pero nagkaroon po ng matinding investigation sa Amerika patungkol dito mga kababayan po natin. So, wala naman tayong aasahan na talagang aamin yung mga magnanakaw ito. Dahil nakita naman po natin kung gaano kalaking pera po ang kanilang ninanakaw sa kaban ng bayan. Okay, so punta tayo naman mga kabayan po natin. Ang sinasabi kong, hindi lang si Martin Romualdez, hindi lang si Saldico, malaki ang posibilidad, kagaya na sinasabi ni Chavit Singson, na involved din po itong si Sandro Marcos. Ito, mga infrastructure sa Ilocos, mga kababayan po natin. Ang lakas nila magturo ng Davao. Ito yung malupit, oh. Nandito nga po sa isa sa mga nasirang flood control project na konektado sa mga diskaya dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan pa lang ito ng rumagasa. Nandito nga po sa isa sa mga nasirang diskaya, Ilocos Norte yan mga kababayan natin, ha? Project natin na konektado sa mga diskaya dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan pa lang ito ng rumagasa at dumaan dito at nasira ito ng bagyong Egay. Ang kapuna-puna ay magkakatikit at halos pare-pareho ang presyo ng mga proyekto rito. Oh, Sandro Marcos, ha? Nagmamalinis kayo, tanginang kapal ng pagmumukha nyo, no? Na magturo kay Vice President Sara at mag-impeach dahil lang sa allegation nyo ng 125 million na confidential fund, pero nakakuha pa nga, no, ng magandang record sa kuha. At the same time, ginamit ng maayos ang confidential fund ni Vice President Sara at wala kayong ebidensya sa pagnanakaw na yan. Puro lang kayo allegation. Ito malinaw, tangina Sandro Marcos. Sa 3 kilometro sa lugar nyo yan, Ilocos yan. Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. Nako. Ang kabuuang presyo, 1.16 billion pesos. 3 kumpanya ang naka-corner sa mga proyekto batay sa datos na sinuri ng GMA Integrated News Research mula sa sumbong-sa-pangulo.ph website. Yan ang Alpha and Omega General Contractor, Vizcaya Construction at St. Timothy Construction Corporation. Vizcaya lahat, mga kumpanyang pag-aari o konektado sa mag-asawang Sara at Curly Vizcaya. Siyam sa mga proyekto nila sa Bong River, pare-parehong mahigit 96 million pesos.
marami dito sira na. Bahagi ito ng milyong-milyong pisong flood control project ng DPWH dito sa Bongo River. Oh, Sandro Marcos, baka gusto mo ipaliwanag yan, ha? Oh, si Bongbong Marcos, di ba? Ang kapal ng pagmumukha nila na mag-imbestiga, pero mismo sa lugar nila, mga kababayan po natin, hindi nila kayang imbestigahan at hindi nila kayang aksyonan itong maanumalya na flood control na ito. DPWH dito sa Bongo River, sa Nueva Eira, na wala pang 3 taon, ay nasira na ng mga dumaang baha. Na-audit ang Baka Duterte na naman ang sisihin ito. Wala pang 3 taon, ibig sabihin na Marcos administration yan. COA at napatunayang eto nga, nagawa ang proyekto. Pero kung pasok ba ito sa specification, hindi pa masagot ng mga otoridad. Maliit lang silang bahagi ng river wall na ito, pero sa kabilang pampang, washed out ang malaking baha. Oh. So ito, pakinggan nyo po yung sinasabi ni Manong Chabet. Ulitin natin yan. Oh. Mayor Bagalo, magaling tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, inuong dote, huwag na kayo lumayo. O ayan, no? Ay Soto, Ping Lacson, Independent Investigation. Sabi ni Manong Chabet, unahin niyo po yung Ilocos Norte. Huwag na kayong maglayo. Dahil nakita nyo kung gaano karami pala yung mga substandard ng mga proyekto doon sa Ilocos mismo na ang contractor ay mga diskaya rin. Ayan, so dapat sa diskaya, no? Wala siya dapat dito pagtakpan. Dapat lahat ay pangalanan niya. Tangina, kung si Sandro Marcos talagang involved dyan, o kung sino mang kaalyado ni Bongbong Marcos, so Ilocos yan, kanila yan eh. Sino man ang congressman dyan, dapat yung panagutin. Wag puro sila nakapokus lang, no? Doon sa hindi nila kaalyado at idamay pa nila yung nakarang administration, no? Para lang malihis ang issue. Ayan, malinaw. No? Binalita na mismo ng mainstream media. At parang nangyari kanina, di ba? Na parang nabuhusan, no? Ng malamig na tubig itong si Lacson at si Soto nung marinig yung sinabi po ng dating Marines, no? Na si Sir Orly patungkol po sa involvement nitong si Martin Romualdez at si Saldico at kung gaano karaming pera ang kanilang dinadala doon sa bahay ni Martin Romualdez. Sana wag nilang itigil ang investigation na ito. Although ang investigation sa Blue Ribbon Committee ay for aid of legislation, pero maganda po dahil nakikita ng taong bayan nagkaroon ng transparency kung sino talaga ang mga involved na ito. Okay mga kabayan po natin, bago tayo magtapos, no? Ito panoorin muna natin ang naging pasabog kanina ng dating Marin na si Sir Orly, mga kabayan. Ito panoorin natin, no? Sa mga hindi ka pa nakapanood, panoorin natin. Anong trabaho niyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, anong trabaho niyo sa Philippine Marines? Sa infantry, artillery, ano sa po kayo? Dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso po kayo sa Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan? Dati po galing ako sa Coca-Cola. Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, kay Saldico na? Opo, nag-resign po ako sa Coca-Cola. Tinapunta po ako sa kay Saldico. Kay Saldico na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po, okay. Diba, mabigat po yung inyong nag-deliver po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kaya, siyempre, i-confirm mo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yun. Sa pagkakalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul o kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo si Paul or si Mark mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay Speaker? Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Doon sa 42 Corps, Your Honor. No. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay Yes, Your ni Honor. Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po dinideliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Corps, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yon sa bahay nila sa Horizon. Tinong ibinaba yung 46,
naging 35 na lang yung box na ibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Corps na, Your Honor. Kay, sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Isa lang? Ilan? Ako, in my, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din. Basura 3 times a week. Grabe mga kababayan po natin. So ngayon, ano pang palusot ang sasabihin nitong hinayupak na ito na si Martin Romualdez? Malamang, no? Sabihin niya na hindi po siya involved. Malamang sabihin niya na ito ay scripted. Malamang sabihin niya na ito ay kasinungalingan at gawa-gawa lamang ng kalaban sa politika. Pero dapat managot po sila mga kababayan po natin. Sa ating mga ordinaryong Pilipino, dapat makuha natin yan, dapat abawin natin yan. Dahil yan po ay pera ng taong bayan. Yan Sandro Marcos, yung si Bongbong Marcos, at yung mga kongresista, no, na involved dito, dapat sila managot. Yung pamilya ni Saldico, dapat po sila managot. Dahil lahat po sila ay nakinabang sa pera na ninakaw sa kaba ng bayan. Na yung naapektuhan dito ay yung may hirap. Yung naapektuhan dito ay yung mga araw-araw nagsisipag para lang makasurvive sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Eh, huwag po tayo titigil mga kababayan po natin. Bakisa po tayo araw-araw mayroon pong peaceful rally o vigil prayer sa Liwasan Bonifacio. Bakisa po kayo. Hanggang ngayon nasa Liwasan Bonifacio po ang United People's Initiative at ang Hakbang ng Mag-isa. Magkaisa po tayo, labanan natin ang pangungurakot sa bansang Pilipinas. Mabuhay!